Alright, magandang araw mga kababayan, magandang araw sa inyo. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Welcome back dito po sa AJ Commentaries kung saan tayo po ay magbibigay ng ating mga komentaryo, opinyon patungkol sa mga nangyari, mga naganap sa politika sa Pilipinas, sa gobyerno at sa ibang mga politikong mga maraming ganap sa mga pagkakataong ito mga kababayan. Pero sana po bago po tayo magsimula ay sana po kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like at sana tulungan niyo po ako dumami ating subscriber para naman lumawak pa ang mga taong mga makakapakinig sa atin mga kababayan. So, sa mga nakapakinig po ng iba kong videos, maraming salamat po. Dako po tayo sa magandang pag-uusapan natin ngayon. Gusto ko pong duktungan yung video ko patungkol sa kaso ni Marcoleta. So, nagpalabas po ng video si Senador Rodante Marcoleta. Ulitin ko lamang po mga kababayan itong grupo na to, nilang mga DDS, sila yung pakiwari natin na kapag gumawa ng matatapang sila pag gumawa ng krimen at kinastigo mo, mangga-gaslight, ibabalik sa'yo, pinag-iinitan nyo siya. So ngayon, dahil sa kinasuhan siya ng plunder case, Anti-Plunder Law, Republic Act 7080, dahil sa kadadaldal niya mga kababayan siya may kasalanan, siya rin ang nagbuko. Recap lamang po tayo paano siya nakasuhan. Ang sabi po niya sa isang interview, kasi po, nung panahon na yon, kino-question bakit hindi nailagay sa kanyang SALN, Statement of Liabilities and Network, at sa kanyang SOSE, sa Statement of Contributions and Expenditures, nung nakarang halalan, yung mga halagang lumabas, mga kababayan. Dahil, ang lumabas nga doon, mas malaki pa yung gastos niya sa kakayahan niya. So, parang na-question. Pero, dahil sa pag-question na yun, may nasabi siya. May natanggap siyang pera pero nangyari bago campaign period. Kaya wala daw election offense. Tama po siya doon. Sabi ng COMELEC, walang election offense kasi hindi yan nangyari within election period, within campaign period. Nakalusot po siya mga kababayan. Kaso, pumunta siya sa mas malaking problema. Yan ang problema kapag masyadong madaldal, masyadong banat ng banat. Bakit ko po nasabing lumaki problema niya? Ang pinuntahan po niya plunder case. Ano po ba yung plunder, mga kababayan? Paliwanag lamang po natin Sa section 2 po ng Republic Act number 7080 sa Anti-Plunder Law. Malinaw po doon basahin ko lamang po sa inyo mga kababayan. Any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series, tandaan nyo po yung salitang yun, or series of overt or criminal acts as described in section 1D hereof, in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos, shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua to death. Ulitin ko po yung punto natin any public officer. Nung panahon pong tinanggap niya yung pera, siya po ay kongresista. Isa pa pong punto natin, series of overt or criminal acts as described in section, yung po ang section D. Kasi po, na-acquire po niya yun, acquire ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts. Hindi po isang beses may series po. Una po, sabi niya, 30 million mula kay Mike Defensor, 25 million mula dun sa isang tao, at 20 million mula pa sa isa pang tao. Ang suma total na nakuha niya di umano, sabi niya po to sa kanyang interview, 75 million. Ano po yung pangatlong elemento? Ang sabi doon, amount or total value of at least 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder. Kapag 50 million pataas at ikay public officer at natanggap mo sa iba't ibang pagkakataon, plunder ang kinakaharap mo. Pasok po siya sa tatlong yun, mga kababayan. 75 million ang total na tanggap niya. Siya po ay kongresista. Ang katwiran niya, ito daw ay gift. Wala daw hinihinging kapalit, mga kababayan. Sabi po niya yun. Kaso ang problema, sinasabi naman po doon sa Republic Act
19 sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinasabi naman po doon kasama yung gift sa kaso ng graft. Ano po connection nun? Kapag po kasi ikaw ay lingkod bayan, mga kababayan, bagamat ang nag-donate sa iyo ay nagsasabing walang kapalit yan. Ang iniiwasan ng batas natin, kaya ginawa yung mga batas na yan, ang iniiwasan ay ikaw bilang lingkod bayan ay ma-impluwensyahan sa mga darating ng pagdidesisyon mo, lalong-lalo na sa usapin ng pera ng bayan. Paano kung sa madaling inaharap ay lumapit yan sa'yo at may hilingin? Ano ang kakayahan mo tumanggi? Siyempre, mayroon ng question agad dahil may tatanggap ka sa kanya ng mga nakaraang panahon. Kaya nga hindi natin maiwasan, mga kabayan, naisip, kaya ba sobrang gigil ni Marcoletang ipagtanggol at ituloy yung mga gustong mangyari ni Mike Defensor? Gusto niya ng hearing, gusto niya ng 18 Maleta Boys, gusto niya ayusin yung sa hearing. Lahat yun, agresibo si Marcoleta, mga kababayan. Hindi natin ibinibintang, pero nagtatanong tayo, mga kababayan. Hindi kaya dahil na-impluensyahan siya noon? Dahil tinanggap niya, mga kababayan eh. Kaya nga may kaso ng plunder. Kasi pasok sila dun sa mga elemento ng kaso. Ngayon, sinasabi pinag-iinitan, mga kababayan. Sa'yo nang galing yung problema. Kay Marcoleta mismo, mga kababayan. Tapos ang mabigat po, sabi nga niya, pwede daw siyang arrestuin anytime dahil sa kanyang pagsisiwalat at patuloy na pagkagustuhan na lumabas sa katotohanan sa flood control anomaly sa mga hearing. Recap lamang po tayo, mga kababayan, ha? Yung flood control, mga kababayan, kongresista pa lang siya. Nandun nga siya doon sa isang video, dito po ba? Yung pinupunan nila yung flood control. At ang pinakamasakit po doon, yung flood control po, mga kababayan, nagsimula po sa Duterte. Hindi pa po presidente si BBM. Kaya ngayon hinahanap nilang ghost project noong 2023-2024. Kung hinahanap niyo yung resulta, yung proyekto, malamang hindi tinayo ng 1 taon lang. Malamang po yung tinayo yun mga 4 na taon, 3 taon, 5 taon bago makumpleto. Yung hinahanap nyo, ginawa yun mga 3 years ago. Pa kung 2023 nyo hinahanap, mga kababayan, baka ginawa yun 2020. Hindi si BBM ang presidente noon. Ito pa po, mga kababayan, ha? Papaliwanag ko lamang po sa inyo to. Itong nakita po natin sa social media, hindi ko po alam itong sino nag-post nito, pero tama po ito eh. Basahin ko lamang po 2016, si Presidente Duterte umupo. Yung si 2016 din, onwards, sabi ni Sara Diskaya, nagsimula ang pagpasok ng kanilang kumpanya sa flood control projects. 2016, mga kababayan. 2017, 2018, lumobo ang flood control allocation sa pambansang budget. So lumaki ang budget. 2018 to 2019, inilantad ni dating House Majority Leader Rolando Andaya Jr., ito po yung namatay ang umano'y 332 billion questionable flood control allocations. Ito po yung press briefing noon, nakasama niya si Marcoleta. Ni Rodante Marcoleta po ay yung senador ngayon. At yun nga, binubulgar niya yung 332 billion. 2019, mga kababayan, lumutang ang mga alegasyon ukol sa mga budget insertion at mga opisyal na sangkot sa pagproseso ng pondo. 2020, inamin mismo ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, laganap ang korupsyon sa DPWH. Ang tanong, may napakulong po ba siya? Yung sinisisi nilang weak na leader di umano, daming pinakulong ultimo siya pinakulong 2021, mga kababayan, nagpatuloy yung malalaking flood control budgets at proyekto. Ngayon, ano pong ibig kong sabihin, mga kababayan? Yung hinahanap ninyo at tinutumbok ninyo, gusto nyong tumbukin si BBM at si Romualdez, nagsimula, hindi pa sila nakapwesto. Hindi pa nakapwesto si BBM Si Romualdez, kongresista nun. Ang punto lamang dyan, mga kababayan, dapat hinahayaan natin yung ebidensya ang magturo sa atin. Nung nag-hearing nga sa Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Ping Lacson, hindi kayo umaattend si Lila Cayetano. Tapos hindi man lang kayo pumirma ng kanyang report. Kasi nagkaroon ng ebidensya laban sa inyong mga kasamahan. Kailangan manindigan ng tao
Ayun ang lumabas sa kanyang ebidensya eh. Kaso hindi kayo masaya doon, ang pakiwari ninyo ayaw ng katotohanan nila Lacson kasi hindi yung gusto nyong pangalan ang nasasampahan ng kaso kasi hindi nga yun ang tinutumbok ng ebidensya. So ngayon, pang gigipit ba to na may kaso siya ng plunder dahil ba yun doon sa flood control? Mga kababayan, ang kaso niyang plunder ay dahil sa pagtanggap niya ng pera mula kay La Defensor bago mag-eleksyon. Walang connection yung flood control. Ang mabigat, magagaling itong mag-gaslight mga kababayan. Dahil sila ay kalaban ng gobyerno, para bang hindi pwedeng makasuhan. At pag nakasuhan sila, panggigipit. Paano magiging panggigipit mga kababayan? Ginawa niyo yung krimen. Patunayan niyo na lang sa kwarteng hindi. Di po ba? Hanggang dito po muna mga kababayan. Maraming pong salamat. Sana po marami po tayong natutunan sa pagkakataong ito. At sana po kayo po mag-like, mag-comment at mag-subscribe mga kababayan. Maraming pong salamat. AJ Comentaries po muli. Salamat po sa inyo.